Lumabas ang ating bida kasama ang mga bago nitong kaibigan para ipagdiwang ang pagtatapos ng kani-kanilang exam. Habang naglalakad ay sinabi ni Zofan na napakasigla raw pala ng gabi ng Zonglin City, sayang nga lang daw dahil hindi pa siya nakakasilip sa mga tindahan kahit na 2 araw na siya doon. Pinagmalaki ni Hita na kabilang nga raw ang Zonglin sa mga pinakamauunlad na lungsod ng kanilang bansa. Sinabihan naman ni Ding Yiying ang lahat na wag nga raw siya ng mga itong uunahan sa pagkuha ng kanilang bill, siya nga raw ang magbabayad ng kakainin nilang lahat. Noong kumakain na sila ay pinagmalaki ulit ni Hita na nasa loob daw sila ngayon ng pinakasikat na hotel ng lungsod. Dinagdag pa ni Siang Han na bukod raw doon ay napakasasarap din ng pagkain dito. Mukhang hindi niya nga raw makakayang hayaan na si Ding Yiying lang ang magbayad ng lahat ng kanilang kakainin. Nagsalita na rin si Don Se at sinabi na gawa nga raw ang mga nasa lamesang pagkain sa mga karne ng D-rank, C-rank at maging mga B-rank monster. Sinabi niya kay Ding Yiying na sobra-sobra na raw ito, halos nagkakahalaga ng araw ang mga pagkain ito ng mahigit sa 100,000. Sinabihan naman ni Ding Yiying ang kanyang mga kasama na wag daw ang mga itong mag-alala, isa na nga raw siyang ngayong War God Reserve kaya may discount na siya na makukuha doon. Madalas rin daw siyang isinasama doon ng kanyang teacher na si Yishen kaya malamang ay bigyan din siya ng mga ito ng mas malaking discount alang-alang sa pangalan ng kanyang teacher. Bago nila sinimulan ang kanilang pagkain ay sabay-sabay nilang itinaas ang kani-kanilang baso para mag-cheers. Noong napaparami na ang kanilang naiinom ay nagtaka ang ating bida kung bakit daw kaya tingin ng tingin sa kanya si Ding Yiying, ano nga raw kaya ang gusto nitong sabihin sa kanya. Unti-unting lumapit si Ding Yiying at tinawag si Zofan. Nagtanong naman ang ating bida kung ano raw ang kailangan nito, sinabi niya rin na parang napapadikit daw ito ng sobra sa kanya. Naisip ni Zofan na kailangan niya daw itong layuan, malalagot nga raw siya kapag nalaman ito ni Mu Yinye. Nagtanong si Don Se sa kanyang mga kasamahan kung kailangan ba raw nilang umisip ng dahilan para umalis. Sumang-ayon din si Siang Han sa sinabi ni Don Se. Mukhang desidido na nga raw si Ding Yiying sa balak nitong gawin. Mukhang sinasamantala na nga raw nito ang kanyang oportunidad habang medyo may inom pa sila. Pinuri ni Ding Yiying ang ating bida at sinabi na nakakamangha raw ito, ang genius nga raw na gaya nito ay malamang na makakarating sa Advanced Starfall Warlord sa loob ng 1 taon, napakalayo nga raw ng talento nito kung ikukumpara sa kanya. Sinabihan naman ni Zofan si Ding Yiying nang wag daw nitong maliitin ang kanyang sarili. Sa talento nga raw nito ay maaaring maging isa na rin itong Advanced Starfall Warlord pagkatapos ng 2 o 3 taon. Sumagot naman si Ding Yiying at sinabi na mukhang hindi raw siya nito naiintindihan, napakahuli na nga raw niya kung aabutin pa siya ng 3 taon bago maging isang Advanced Starfall Warlord. Nagtaka naman sina Siang Han at Hitan kung ano raw ang tinutukoy ni Ding Yiying, saan nga raw ito mahuhuli. Tinanong ni Ding Yiying ang lahat kung hindi pa ba raw ng mga ito alam, sa sunod nga raw na taon ay mabibigyan ang mga Advanced Starfall Warlord ng pagkakataon na pumasok sa magbubukas na Monster Territory. Sa laki nga raw ng talento ng ating bida, sigurado nga raw siya na magagawa nitong maging isang Advanced Starfall Warlord bago pa man magbukas ang Monster Territory. Doon pa lang din naalala ng grupo ni Nahitan ang Monster Territory, bubuksan nga raw pala ito ng Mercenary Association sa sunod na taon. Nagsalita ulit si Ding Yiying at sinabi na hindi nga raw sila makakasali ni Zhu Liao, malamang nga raw ay hindi pa sila isang Advanced Starfall Warlord sa sandaling magbukas na ito. Napaisip si Zofan kung sa Monster Territory ba raw kaya balak simulan ng kabilang paksyon ang pagsasagawa ng mga ito ng kanilang masasamang plano. Habang payapa na kumakain sina Zofan ay nagkaroon naman ng palihim na pagbisita sa isang bilangguan. Nilampasan ng mga bumisitang ito ang mahigpit na seguridad ng kulungan. Nagtataka ang nakakulong na si Instructor Zhang Pan kung sino raw ang mga taong nagpunta sa kanya. Nagsalita ang isang nakatalukbong na lalaki at tinawag si Zhang Pan, agad namang nakilala ng instructor ang mga taong ito. Tinanong ni Zhang Pan ang mga taong dumalaw sa kanya kung bakit daw ang mga ito nagpunta doon, umalis na nga raw agad ang mga ito dahil hindi niya nga raw kailangang tumakas. Kapag nakarating nga raw kay Du Qing ang pangyayaring ito ay baka malaman pa nito ang pinaplano ng kanilang boss na si Qiu Feng. Nagsalita ulit ang nakatalukbong na lalaki at sinabi na kaya raw pala ganoon na lang kung purihin ng kanyang teacher si Instructor Zhang Pan, talagang isinasaalang-alang nga raw nito ang mga sunod nilang hakbang para sa mga gagawin nilang plano.
Pero wag nga raw itong mag-alala dahil hindi sila nagpunta doon para itakas ito. Makakalabas rin naman daw ito ng selda sa sandaling magtagumpay na sila sa kanilang mga pinaplano. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na nagpunta lang daw sila doon para mangalap ng impormasyon tungkol kay Zoufan. Napakaingat nga raw ni Duching, hinarang nga raw agad nito ang lahat ng personal na detalye ng ating bida. Hindi na raw tuloy nila malaman kung sino ba raw talaga ito at kung gaano ba raw talaga ito kalakas. Sumagot ang nanggagalaiti sa galit na si Instructor Zhang Pan na sakto nga raw ang pagdating ng mga ito. Kanina pa niya nga raw iniisip kung paano niya palihim na maihahatid sa mga ito ang mga impormasyon tungkol kay Zoufan. Kailangan nga raw agad nila itong mapatay bago pa ito maging banta sa kanilang lahat. Sinabi ni Instructor Zhang Pan na nangangamba nga raw siya dahil mukhang si Zoufan nga raw ang hidden card na matagal nang itinatago ng paksyon ng Mercenary Association President, kaya dapat ngayon pa nga lang daw ay pinapatay na nila ito. Nagtanong ang nakatalukbong na lalaki kung totoo ba raw ang mga ibinabahagi sa kanila ni Instructor Zhang Pan, baka nga raw sinasabi niya lang ito nang dahil sa personal nitong galit kay Zoufan. Kahit nga raw may taglay na talento ang ating bida ay kakailanganin pa rin ito ng sapat na oras para makapagpalakas. Wala pa nga raw ito sa level na magagawa nitong maging banta laban sa kanilang teacher. Sinabihan ni Instructor Zhang Pan ang nakatalukbong na lalaki na hindi raw siya nito naiintindihan, wala nga raw siyang idinaragdag sa kanyang mga sinasabi. Naunawaan niya nga lang daw kung gaano kalaki ang panganib na maaari nitong dalhin sa kanila matapos niya itong makaharap. Binanggit ni Instructor Zhang Pan na naka-register nga lang daw si Zoufan sa elite training camp bilang isang Nova Starfall warlord, pero ang mga tauhan niya nga raw na nakaharap nito ay parehas na intermediate Starfall warlord. Pamilyar nga raw siya sa taktika at pamamaraan ng pakikipaglaban ng estudyante niyang si Shuji at ng kasabwat nito. Ang dalawa nga lang daw na nakagrupo ng mga ito ay sina Ding Yiying at Zhu Liao, kaya imposible ang mga itong matalo. Pero nang dahil nga raw sa pamamakialam ng ating bida ay kabaliktaran ang inaasahan niyang mangyari. Ang namatay nga raw ay sina Shuji at Cheng Ziyu, samantalang nakauwi naman daw ng buhay si Zoufan kasama sina Ding Yiying at Zhu Liao. Inulit din ni Instructor Zhang Pan na siguro naman daw ay alam na rin ng nakatalukbong na lalaki na laging may daladalang beastification o monster evolution medicine si Shuji na inihahanda nito sa sandaling malagay ito sa alanganin. Nagulat ang nakatalukbong na lalaki noong maintindihan na nito ang ibig ipahiwatig ni Instructor Zhang Pan. Napatay nga raw ni Zoufan si Shuji habang nasa ilalim ito ng impluensya ng Monster Evolution Medicine, at kahit nga raw nadagdagan na ang lakas nito ay nagawa pa ring makauwi ng buhay ng tatlo. Sinabi ni Instructor Zhang Pan na tama nga raw ang nasa isip ng nakatalukbong na lalaki, matapos nga raw magturok ni Shuji ng Monster Evolution Medicine ay aakyat ang lakas nito sa isang Advanced Starfall Warlord. At kahit nga raw isa ring Intermediate Starfall Warlord ang kasama nitong si Cheng Ziyu ay parehas pa rin silang namatay. Sinabi ni Instructor Zhang Pan na hindi pa nga raw nakakarating sa 20 taon si Zoufan pero nagagawa na nitong pumatay ng mga tao na may lakas ng isang Advanced Starfall Warlord. Ito nga raw ang kanyang ipinapangamba, napakalaki nga raw ng potensyal ni Zoufan para maging isang malaking banta sa kanila. Pinuri ng nakatalukbong na lalaki si Instructor Zhang Pan dahil nabigyan nga raw sila nito ng mga mahahalagang impormasyon. Kailangan nga raw pala agad niyang umisip ng paraan kung paano niya mabilis na maililigpit si Zoufan, ngayon nga raw ay alam na niya kung ano ang dapat niyang ibalita sa kanyang teacher. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na kailangan niya nga raw iparating sa kanyang teacher na dapat ay mapatay na nila si Zoufan bago pa man nila isagawa ang kanilang mga plano. Shoutout kay Idol Junas Villaroben sa pagbibigay ng 125 stat points, Idol Chardy Louden at Idol Jeffrey Riubel sa pagbibigay ng tig 50 stat points. Maraming salamat po. May dumating na isang napakalaking lumilipad na sasakyan sa itaas ng gusali ng Zonglin Elite Training Camp. Nakilala naman ng marami ang dumating na sasakyan, isang araw ito sa mga flying ship ng Mercenary Association. Napansin din nila ang gintong emblem na nakalagay sa sasakyang ito, sakay nga raw nito ang isa sa mga Golden Emblem Deacon ng pangunahing departamento. Hindi naman pamilyar si Zoufan kung ano ito kaya ipinaliwanag ito sa kanya ng katabi niyang lalaki. Ang mga Golden Emblem Deacon nga raw ay ang mga tao na may katayuan na mas mababa lang sa presidente at vice-presidente.
Ang kanilang araw Mercenary Association ay may Golden Emblem Deacon na hindi lalampas ng 10. May isang araw pamantayan ang kinakailangan para maging isang Golden Emblem Deacon, at iyon ay ang maging isang War God expert. Sinabi rin ng lalaki na hindi nga raw masyadong lumalabas ng main department ang mga Golden Emblem Deacon, imbis na lang kung napaka-importante ng ipinunta ng mga ito. Hindi na nagtaka ang ating bida sa pagdating doon ng isang malaking personalidad. Naisip niya na mukhang magsisimula ng araw agad ang mga ito. Humanap ng magandang pwesto ang dumating na flying ship para makapanaog. Noong makababa na ito ay doon na nagsilabas ang mga taong sakay-sakay nito. Naglakad sa pinakaunahan ng isa sa mga Golden Emblem Deacon na si Chi Yang, isa itong novice war god. Kasama rin ito sa kanyang likuran ang isang babae at ang nakatalukbong na lalaki na nagngangalang Mu Fan. Kasunod din ng tatlong ito ang ilan sa mga isinama nilang tauhan. Binati ng mga tauhan ng Elite Training Camp ang dumating doon na Golden Emblem Deacon na si Chi Yang. Nagtanong naman si Director Du Qing sa dumating na si Chi Yang kung ano raw ang dahilan ng pagbisita nito. Paprangka na sinabi ni Golden Emblem Deacon Chi kung bakit daw siya tinatanong ni Director Du Qing, hindi ba raw ito nalulugod sa ginawa nilang pagpunta. Kasunod ng pagtatanong ni Golden Emblem Deacon Chi ay ang paglalabas nito ng kanyang napakalakas na War God Dominion. Hindi naman nagpasindak ang direktor na si Du Qing, naglabas din ito ng sarili niyang War God Dominion para tumbasan ang kapangyarihan na inilalabas ni Chi Yang. Hindi man umaatake at nagsasakitan ang dalawa, pero ramdam na ng mga taong nakapaligid sa kanila ang kapangyarihan na inilalabas ng mga ito. Natakot ang mga taong nasa paligid dahil matagal na nga raw hindi magkasundo sina Director Du Qing at Golden Emblem Deacon Chi, nangangamba sila na baka maglaban daw ang dalawang ito. Kapag naglaban nga raw doon ang dalawang war gods ay tiyak sila na masisira ang buong Elite Training Camp. Alam ni Director Du Qing ang laki ng magiging pinsala sa buong lungsod kapag nagsimula silang maglaban, dahil doon ay siya na ang naunang kumalma. Sumagot na si Director Du Qing na wala naman daw siyang sinasabi na hindi niya ang mga ito tatanggapin, nagulat lang daw sila dahil bigla na lang ang mga itong dumating doon nang wala man lang pasabi, yun nga raw ang dahilan kung bakit niya ito tinatanong. Kumalma na rin si Chi Yang at sinabi na siya nga raw pala ang may mali, nakalimutan niya raw itawag ang kanilang pagpunta doon. Naisip ni Chi Yang na napakaingat nga raw talaga ni Du Qing, hindi nga raw ito basta-bastang nagpapadala sa kanyang emosyon, pero tingnan na nga lang niya kung hanggang kailan tatagal ang pagiging mahinahon nito. Naglabas ng papel si Golden Emblem Deacon Chi at sinabi na sumadya raw siya doon para ideklara ang utos na natanggap niya sa kanilang main department, sinabi niya kay Director Du Qing na tingnan nga raw nito ang dala niyang papel. Nagulat naman si Director Du Qing matapos nitong makita ang nilalaman ng papel na iniabot sa kanya ni Golden Emblem Deacon Chi. Napapaisip ang mga nasa likod na tauhan kung ano raw kaya ang eksaktong nakita ng kanilang direktor. Bakit nga raw naging ganoon ang reaksyon nito gayong madalas itong napakamahinahon. Agad na ibinaba ang isang napakalaking kahon noong tawagin sila ni Golden Emblem Deacon Chi. Noong maibaba na ito ay agad na rin itong pinabuksan ni Chi Yang. Pagkabukas ng kahon ay doon na nakita ng lahat ang isang malaking kampana na tinatawag na Monster Territory Bell. Sa sandaling patunugin ang bell na ito ay doon na magbubukas ang pintuan ng Monster Territory, kumbaga ito ang nagsisilbing pinakasusi sa pasukan ng Monster Territory Trial. Doon na napagtanto ng lahat na mukhang balak na raw palang buksan ni Golden Emblem Deacon Chi ang Monster Territory Trial ng mas maaga ng 1 taon. Agad na nangamba ang mga tauhan ng Elite Training Camp dahil hindi raw dapat minamadali ang pagbubukas nito. Sinabi ni Director Du Qing kay Golden Emblem Deacon Chi na hindi ba raw napakaaga naman kung patutunugin agad nila ang Monster Territory Bell ng mas maaga ng 1 taon, ano nga raw ang rason ng main department at bakit sila nagbigay ng ganoong kautusan. Naisip ni Director Du Qing na mukhang parte nga raw ng plano ni Bu Qiufeng ang pagbubukas nito ng maaga. Mabuti na nga lang daw at nakagawa agad siya ng preparasyon, sana nga raw ay sumapat ito para mapigilan nila ang pinaplano ng mga itong gawin. Pinaliwanag ni Golden Emblem Deacon Chi na dahil daw sa pagdagsa ng aktibidad sa mga S-rank monster den, nagpa siya ang main department na bilisan ang pagbubukas ng Monster Territory Trial. Napagdesisyonan lang daw ito matapos magkaroon ng botohan, at karamihan daw sa mga elders ay pabor sa desisyong ito. At dahil tumigil na si Director Du Qing sa pag-question sa kanya,
ipinag-utos na ni Golden Emblem Deacon Chi sa kanyang mga tauhan na patunugin na raw ng mga ito ang Monster Territory Bell. Agad namang ginawa ng mga tauhang ito ang ipinag-utos ng kanilang amo. Narinig sa buong paligid ang ingay na naidudulot nito, nagtataka ang ibang nakarinig kung bakit daw agad ito pinatunog gayong binubuksan lang ang Monster Territory Trial sa kada 3 taon. Nagtanong ang iba kung ano raw ang pinag-uusapan ng mga ito na Monster Territory Trial. Sumagot naman ng isang lalaki at sinabi na mukhang kadarating pa lang daw ng mga ito sa elite training camp kaya hindi pa nila ito alam. Ang Monster Territory nga raw ay isang misteryosong subspace o lagusan na gaya ng Grey Nest Life Pool, at ang isa sa mga pag-aaring kayamanan ng Mercenary Association. Sa kada 3 taon nga raw ay ipinapag-utos ng asosasyon na patunugin ang Monster Territory Bell at ipunin ang lahat ng Advanced Starfall Warlord ng Mercenary Association na hindi lalampas ng edad na 40 para pumasok sa Monster Territory at dumaan sa mga pagsubok. Ang mga tao nga raw na makakakuha ng unang 5 pwesto sa Monster Territory Trial ay mabibigyan ng malaking halaga ng resources mula sa Mercenary Association. Mas bibilis nga raw ang pag-akyat ng mga ito sa Peak Advanced Starfall Warlord o maging sa War God sa sandaling matanggap na nila ang mga reward ng Mercenary Association. Sinabi rin ng lalaki na dapat nga raw ay may 1 taon pa bago ulit maganap ang sunod na Monster Territory Trial. Bakit nga raw ito minadali gayong hindi pa handa ang karamihan? Sinimulan na ang pagbibigay ng anunsyo ukol sa pagbubukas ng Monster Territory, lahat nga raw ng tao na karapat-dapat sumali ay magpunta na agad sa Center Square para makalahok. Agad namang nagsitakbo papunta sa Center Square ang mga tao na nakapakinig nito. Hindi man sila pasok sa requirements, pero gusto nilang makita kung sino-sino ang mga tao na sasali sa pabukas na Monster Territory Trial. Sinabihan ni Golden Emblem Deacon Chi ang kanyang mga isinama na malamang nga raw ay ang dalawa ng ito ang pinakamalakas sa Monster Territory Trial na gaganapin ngayon. Kapag nakapasok na nga raw ang mga ito sa loob ng Monster Territory, dapat nga raw ay alam na ng mga ito ang kailangan nilang gawin. Agad namang tumugon ang nakatalukbong na lalaki na si Mufan pati na rin ang kasama nitong babae na si Ning Lian. Habang nag-oobserba ay naisip ni Director Do Ching na talagang nakapaghanda raw ng maayos sina Golden Emblem Deacon Chi bago ang mga ito nagpunta doon. Sa pagbubukas nga raw ng Monster Territory Trial ng mas maaga ng 1 taon, karamihan daw sa mga partisipante ay magmamadaling pumasok nang wala man lang nagagawang preparasyon, ni hindi man lang daw alam ng mga ito kung ano ang mga maaari nilang makaharap sa loob. Biglaan man daw ang pagbubukas ng Monster Territory Trial, pero hindi lang daw ang mga ito ang nakagawa ng paghahanda. Sinabihan ni Director Du Ching ang 2 lalaki na nasa kanyang likuran, na gawin daw ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya para hadlangan ang mga binabalak ni Mufan at ng grupo nito. Ang mga tao na sinabihan ni Director Du Ching ay ang mga Advanced Starfall Warlord na sina Lu Hong at Wo Li. Naisip ni Ding Yiying na nakakapanghinayang nga raw dahil napakaaga nga raw nito. Kung ginanap nga raw ito matapos ang 1 taon, sa talento at potensyal na mayroon nga raw si Zofan ay malaki ang posibilidad na marating nito ang level ng Advanced Starfall Warlord, na kakailanganing requirements para makapasok sa Monster Territory Trial. Tinawag ni Ning Lian ang pangalan ni Zofan at sinabi na narinig daw niya na ito ang pinakabatang War God Reserve ng Mercenary Association. Balita nga raw niya ay napakahusay nang ipinakita nito sa naganap na War God Preparation Exam. May kakayahan nga raw ito na makipaglaban sa mga tao na mas mataas ang level kaysa sa kanya. Doon na binanggit ni Ning Lian ang dahilan ng pagtawag niya sa ating bida, tinatanong niya ito kung gusto ba raw nitong makipaglaban sa kanya bilang kalahok sa magaganap na Monster Territory Trial. Natuwa naman ang panig ni Golden Emblem Deacon Chi sa idineklarang hamon ni Ning Lian. Naguguluhan naman si Ding Yiying dahil hindi nga raw makatwiran ang paghamon na ito. Pero kahit ano pa mang opinyon ang sabihin ng iba ay isa lang ang magpapasya nito, nakasalalay sa ating bida kung tatanggapin ba nito ang paghamon sa kanya ni Ning Lian.